Hello mga Bex and welcome to a day in my life mini vlog. For today's video, hindi ko pa sure kung ano yung lulutuin ko dyan. Pero since may nakita akong pansit, yun na lang ang lulutuin ko. Kanton lang pala meron ako dyan. Tapos nag-check pa ako kung meron pa akong bihon. So ganito nga pala ang kitchen namin. May ilang cabinet yan na pinaghati-hatian. So per partition, meron kaming isang cabinet dyan sa kitchen. At dahil 7 ang partition dito, kaya naman 7 rin ang mga cabinet. So, nasi-share kami sa iisang kitchen, sa lutuan, sa ref at sa washing machine. Pero meron namang 3 CR dito. Kaya naman hindi kami nag-aagawan tag-oras na ng paligo. Naalala ko nung first time ko dito sa Dubai, marami kami sa isang kwarto. Siguro mga nasa 8 kami noon sa isang kwarto. Pero sobrang dami namin nagsishare sa kitchen at saka sa banyo. Naku, hindi ko na rin matandaan kung nakailang beses akong lipat. Dahil noon napakahigpit, pag nabaladiya, kailangan naming umalis. So hahanap na naman ng ibang lugar. Pero masaya rin naman kahit napalipat-lipat, marami akong namimit na iba-ibang klase ng tao. Merong mga babait, merong mga maldita, chos. Pero at least masaya pa rin naman. Pero sa tagal ko na rin dito sa Dubai, kukunti lang talaga yung kaibigan ko. Actually, hindi nga masyadong nadadagdagan. Parang yung bahay walang permanente. So, ganun din sa mga kaibigan. Iilan lang talaga yung mga nag-i-stay. Anyway, babalik nga pala ako dito sa niluluto ko. Nagprito nga pala ako dyan ng mga chicken balls dahil konti lang tong baboy na isasahog ko sa pansit canton para naman makadagdag ng lasa. So, balik tayo dito sa kwento ko na experience ko dito sa Dubai. At dahil nga marami na akong napuntahan, natira ako sa villa, sa apartment, o kaya sa flat. At sa mga natirahan ko na yon, marami akong iba't ibang klase ng experience. Meron dyan na nauubos yung bigas pero hindi naman ako nagluluto. Tapos may ine-expect kang lulutuin pagkabukas mo ng ref pero wala na dun yung tinabi mo. Tapos minsan nangyari din na alam kong kabibili ko lang ng shampoo ko pero parang bakit mangangalahati na siya. Pero okay lang, sabi nga nila, sharing is caring. Nako, iilan lang yan sa mga experiences ko noong ako'y nagbe-bed space pa. Pero ang kagandahan naman, minsan pagka every weekend, pagka may mga handaan, nakakalibre ako ng pagkain. Minsan binibigyan pa nga ako pati pang baon ko, o diba? At isa din pala sa magandang experience ko dito dahil nga halos Pinoy ang kasama ko sa bahay. Hindi ako masyadong naho-homesick noon. Laging may kasiyahan, mga video okay. Tapos pagka summer naman, minsan pagka nagkayaya ang mag-swimming sa beach, napakalapit lang. Pwede pang ang lakarin. Hay, nakakamiss din yung mga naging kaibigan ko, yung mga nakasama ko noon, yung mga napagsamahan naming kasiyahan. At syempre, meron din akong nakakatakot at kakaibang experience dito. Pero dahil na rin yung sa kasyungahan ko, ayoko na rin ikwento at nakakahiya. Sobrang tagal na rin naman nun. Yung siguro mga kararating ko lang talaga dito nun sa Dubai. So mabalik pala tayo dito sa niluluto ko. Ginisa ko na nga pala yung baboy. Tapos kasama yung chicken balls. Tapos tinimplahan ko na rin ng salt and pepper. Tsaka ng toyo. Pagkagisa, nilagyan ko na rin ng mainit na tubig. Tapos pagkakulo, mga after 2 minutes, nalagay ko na yung carrots at repolyo. So mabalik na ulit tayo sa kwento ko. Alam niyo po, isa sa talagang nagustuhan ko dito sa Dubai, walang masyadong polusyon. Hindi katulad sa atin sa Pinas. Dahil sa biyahe, madalas sumasakit ang ulo ko dahil na rin sa amoy ng mga tambutso ng mga sasakyan. Yun nga lang, pag summer dito sa Dubai, pag minalas ka sa loob ng bus, iba't ibang klase talaga ng amoy ang maaamoy mo. Kailangan talaga matibay ang sikmura mo kasi nandyan yung talagang sobrang sakit sa ilong nung amoy nila. Ako naman, minsan naamoy ko yung sarili ko kahit gabi na, amoy araw pa rin. Parang mag-stay ka lang ng ilang minuto sa labas, kakapit talaga yung amoy ng araw. Lalo na kasi yung ibang bus stop dito, walang aircon. Tapos minsan malalayo pa ang bus stop, kailangan mo pang maglakad ng medyo malayo. Pero ang kagandahan naman kasi pag uwi mo, makakaligo ka tapos may aircon. At higit sa lahat, kahit mag-cellphone ako sa labas, o kahit magsuot ako ng 10 gold sa leeg ko, walang mangninenok. Pero yun na-experience ko lang noon. Kasi nung huling bakasyon ko naman, halos lahat nagsiselfon sa labas. Pero mukhang safe naman na. O siguro, depende yun kung nasa ang lugar ako. Kasi kung syempre kung nasa Divisoria ka, naku sigurado, maraming mangi-snatch doon. Kasi doon ilang beses na akong natangayan ng hikaw. So eto na, luto na ang aking pansit. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment at share. Sama niyo na rin yung aking YouTube channel, Meng09 Becamon. At sa mga hindi pa nakapag-follow dito sa aking Facebook profile, please follow na. At ayan, ready to serve na ang aking pansit. Nilagyan ko nga pala yan ng bihon. Since meron pa akong nakitang tirang bihon nung nakaraan. Yun lang, kain tayo. Thank you, bye!